intermolecular force for chemist 2. So, paano ka malalaman kung polar, non-polar, or ionic yung element na binigay sa'yo ng given? So, unang-una, kailangan marunong ka drawing ng Lewis structure. So, titingnan mo yung element of table mo. Ang oxygen ay mayroong 6 bond. So, oxygen, ano siya, 6. 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. And another oxygen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, connect lang natin to para makakreate tayo ng 8. So, may 8 band dito and 8 band dyan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 din sa kabila. Pag ganito yung given, lumabas na, na Lewis structure na number, nabuo mo lahat ng element is 8, automatic siya nun, non-polar siya. Tandaan mo, pag lahat ng element sa Lewis structure mo, nagawa mo silang 8 lahat, automatic siya nun non-polar. Pag naman, ganito yung binigay sa'yo, K tsaka F. Hanapin natin yung element ng K. Ang F, ang K muna natin hanapin. Ang K ay iron. Ang iron dito, ito, yung mga metal pala yung tawag dito. So, lahat ng blue na to, metal yan. Tsaka itong kulay yellow, yung hagdanan. Tsaka itong pink. Yung pink naman, semi-metal ang tawag yan. Ngayon naman, pag ganito, si K daw ay mayroon siyang 1. 1 dito. 1 band. Tapos naman si F. Si F naman, ano si F dito? Ito, fluoride. Fluoride naman, meron siyang 7. 7 band. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ko-connect natin to, magiging siyang 8. Ito 2. Kasi 1, 2. 2 lang sa kanya. Ito naman 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nakabuo tayo ng isa. Ang sagot sana dito is polar. Kasi isa lang yung nabuo natin na 8. Tsaka hindi natin siya nabuo lahat na 8. Polar sana. Kaya lang, dahil metal yung isa, yung isang kasama niya, metal to, kasi ito naman, non-metal, automatic yung sagot doon is ionic. Basta magkasama yung metal tsaka non-metal, automatic ionic siya nun. Pero, pag nag-try ka naman mag-band ng, dalawang element, tapos, hindi mo siya nagawang 8 lahat, polar yung sagot doon. Bigay pa tayo ng example. Magandang bigay ng example. Itong ClCl polar. So, para naman pag ganito, Cl, carbon, tsaka, C, tsaka Cl. So, yung Cl natin dito. Chlorine, tsaka carbon. So, meron Cl, C, tsaka Cl, Cl4. Pag ganyan naman, igitna natin yung nag-iisang element lang. So, nag-iisa dito, si C. Automatic siya sa gitna. Si C, tapos Cl sa paligid. Element number, ilan ba ng 4. Masyado maliit yung ginawa ko. Take ko. C, tapos C. 4 band to. Si carbon 4 band. Tapos Cl sa taas. Cl dito. Cl dyan. Cl sa baba. Yung Cl naman is meron siyang 7. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3,
7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kukonek lang natin siya. Nakakakuha tayo ng non-polar. Kasi si meron siyang 8 band. Ganon din tong si CL. Lahat ng, lahat sila merong 8 band. Hanggang dito. Pinaghahatian na nila yung electrons ng C. So, magiging siyang 8 lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, C naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, yung CL dito, meron din 8, 8, 8. So, non-polar to. Ibibigay ako ng polar naman. Pag polar, ibig sabihin, hindi mo siya nagawang 8 lahat. Hindi mo na balance. Kunyari, hydrogen, tsaka bromide. So, yung bromide natin is 7, non-metal. So, bromide is 1 bond. It has 7 bond. Tapos, si hydrogen naman is mayroong 1. Isa lang sa kanya. Ngayon, pag nakabuo tayo ng 8 dito, sa hydrogen natin 2 lang. 1, 2, so 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito na tinatawag natin polar. So, pag pinag-quiz kayo, pag-aralan nyo yung mag-drawing ng Lewis structure, pag alam nyo na paano mag-Lewis structure, titignan mo lang kung kaya mo mabuo lahat ng 8. Pag nabuo mo lahat ng 8, automatic na yun non-polar. Pag hindi mo nagawang 8 lahat, polar. Pag naman yung bigay na given sa'yo, metal tsaka non-metal, automatic doon ionic.